Sa isang mapayapang kaharian ng Birmania, may isang hari na ang pangalan ni si Haring Fernando. Ang kanyang asawa ay si Reyna Valeriana. Sila ay may 3 anak na lalaki, si Don Pedro, Don Diego at si Don Juan. Ngayon panahon na upang kayo'y makapili, maging pare o maging hari. Magiging hari sa Birmania. Pinagmamalagi kayo, mga anak ko. Isang gabi habang natutulog ang hari ay nagkaroon siya ng masamang panaginip. Mahal ko, ano bang nangyari sa'yo? May masama akong panaginip at pagkagising ko, nanghihina ako at hindi makatayo. Huwag ka mag-alala, ipapatawag ko ang manggagamot sa karyal para may pagamot ka. Mahal na hari at Reyna, hindi namin alam kung anong sanhin ng kanyang sakit. Mahal na Reyna, sa bundok ng Tabor, sa puno ng Pedras Platas, may isang ibon na kung tawagin, Ibong Adarna. Ang 7 awit ng nasabing ibon ang tanging lunas ng sakit ng hari. Maraming salamat, Munting Ermitanyo, sa mga sinabi mo tungkol sa Ibong Adarna. Mahal kong Reyna, maaari mo mong tawagin si Pedro, may sasabihin ako sa kanya. Masusunod ka pangalan. Tinawag ng Reyna si Don Pedro at pumasok siya sa silid. Pedro, anak, hanapin mo ang Ibong Adarna at huwag mong langin ang iyong kupay, pagkat ako'y hindi nula ako. Ngunit sinuway ni Don Pedro ang utos ng hari at nagsimulang maglakbay. 3 buwan nang lumipas at bago pa siya makarating sa bundok Tabor ay namatay ang kanyang kabayo. Naglakad na lang si Don Pedro at sa wakas nakita niya na ang makulay na puno ng Pedras Platas. Pahinga muna siya dahil sa kapaguran dumating ang Ibong Adarna at kumanta ng 7 beses. Isang taon ang lumipas, ngunit hindi pa rin nakauwi si Don Pedro. Nagsimula sa paglalakbay si Don Diego na hindi nagpaalam. Lumipas ang 4 na buwan at namatay na rin ang sinasakyan niyang kabayo. Naglakad na lang siya at ilang sandali. Mahal ko, masama ang kutob ko sa nangyari sa kanilang dalawa. Mahal kong ama at ina, maaari bang sundan ko sina Don Pedro at Don Diego sa paghahanap sa Ibong Adarna? Hindi pwedeng wala akong gagawin sa pagkawala ng aking mga kapatid. Hayaan niyo po ako at sundan at hanapin ang mahiwagang ibon. Nagpumilit si Don Juan sa harap ng kanyang mga magulang at sa huli siya ay pinayagan. Paalam po, mahal kong ama at ina. Gagawin ko po ang lahat upang mahanap ang Ibong Adarna at ang mga kapatid ko. Ang sikat sa silanganan, ang hanin galit kung saan ito ay abaw, agos di man mapanlaw. Kapag nalanta na raw, lungkot mo ay mapalaw. Kapag lumuhawan, kadiliman ay gagapan. Anak, may pagkain ka naman yan dahil nagugutom ako. Ito po, oh.
Napakabuti mo naman. Napakabuti mo naman. Bakit ka napadpad sa lugar na ito? Hinahanap ko po ang ibong Adarna. Saan ko po siyang pwedeng mahanap? Dahil mabuti kang tao, sasabihin ko sa iyo ang dapat mong gawin. Sa gilid ng bundok, ikay pumunta. Sa isang dampang maliit, ikay kakatok at iyong mga tanong ay sasagutin. Anak, mag-ingat ka. Huwag kang hihimlay sa ilalim ng puno. Pinasalamatan ni Don Juan ang matanda at umayo siya patungo sa lugar na sinabi ng ermitanyo. Tao po, may tao po ba? Tuloy ka. Anong kakumutuloy? May sakit po ang aking ama at ang tanging lunas niya ay ang ibong Adarna. May ibibigay ako ito. Na ating gabi na darating ang ibon. Mag-antay ka at kung kakanta ang ibon, iwain mo ang iyong palad at sigaan ng katek ng dalat. Pinasalamatan niya ang ermitanyo at pumunta siya sa Piedras Platas. Isang ibong mahiwaga sa puno ng Piedras Platas nakatira. Sa bawat awit na aking binibigkas, sakit ay nawawala, puso'y gumagaling ng wakas. Pitong hilig ang aking dala, kulay ko'y nagbabago tuwing umaawit na. Sinunod niya ang lahat ng utos ng ermitanyo. Nahuli niya ang ibong Adarna at nailigtas ang mga kapatid. Ang sikat sa silanganan, ang hangin kalitong sa amin nito. Habang pauwi sila ay may masamang balak ang kanyang mga kapatid. Higo, dito ay nagtagumpay sa paghuli ng ibong Adarna. Ibig ko siyang patayin. Huwag lang natin siyang patayin, bugbugin lang natin siya. Nandito na po kami. Nasaan si Don Juan? Hindi po namin alam, ngunit bumalik kami para ikay gamutin. O ibong Adarna, ikay kumunta na. Anong nangyari? Anawitin ko ang lungas sa kaluluwan na. Pagkawi ni Don Juan sa Birmania ay masaya na ang hari at biglang gumanda at kumanta ang ibon. Sa nangyaring kataksilan, gumaling ang hari ngunit galit na galit at nais niyang parusahan sina Don Pedro at Don Diego. Ngunit Mahal kong ama, huwag niyo na po silang saktan at pinapatawad ko na po sila. mula noon gabi-gabing naghahalili ang magkakapatid sa pagbantay sa ibon. Isang gabi, hindi pa oras ni Don Juan ngunit ginising siya ng kanyang mga kapatid para magbabantay sa ibon. Ngunit siya ay nakatulog at pinakawalan nila ang ibon. Para hindi mabintangan.
Mga anak ko, hanapin niyo si Don Juan. Huwag kang mag-alala, aking ama. Hahanapin namin siya. Kung saan-saan naglakad si Don Juan at sinundan siya ng kanyang mga kapatid hanggang sa bundok ng Armenia. Sila ay namangha sa ganda ng bundok kaya sila ay namasyal at natagpuan nila ng malinis na balon. Bumaba sila sa ilalim at tanging si Juan lang ang nakarating. Nakita niya si Doña Juana at binabantayan ng higante. Nais kong iligtas sa mga binibining ito sa kapamakan. Gusto mo bang pakawalan ko ang aking biyag? Wala kang magagawa dahil di mo ako kaya. Salamat sa pagsagip mo sa akin. Maaari mo bang iligtas ang aking kapatid na si Leonora? Biyag siya ng isang serpiente. Ipinangako ko pong hanapin ang iyong kapatid. Salamat po sa iyong pagtulong. Nahanap ni Don Juan ang serpiente na may biyag kay Leonora. Kung gusto mong iligtas ang babaeng ito, labanan mo muna ako. At nagsimula ang laban ni Don Juan at ng serpiente at natalo niya ito at nailigtas si Doña Leonora. Salamat sa pagtulong mo sa amin. Don Juan, ang aking singsing na iwan. Paano na iyon? Ako na ang bahala. Nakita ni Don Pedro at Don Diego ang pagsasama ni na Don Juan at ang dalawang prinsesa at sila ay nainggit hanggang sa... Haring mahal, hiling ko pong ipagpaliban ang kasal ng 7 taon. Ang iyong kahilingan ay aking tinatanggap. Aking alagang lobo, tulungan mo si Don Juan. Nagbalik ang lakas ni Don Juan dahil sa pagtulong ng lobo. Biglang dumating ang ibong Adarna at nagpalit ng anyo. Mahal na prinsipe, hanapin mo si Maria Blanca sa Kaharian de los Cristales at kalimutan mo si Doña Leonora. Leonora, aking mahal, pakiusap, buksan mo ang pinto. Hindi kita tanggap maging kabiyak ko. Si Don Juan ang tunay kong mahal. Kahit ilang taon pang dumaan, ako'y maghihintay na tatanggapin mo rin ang aking pagmamahal. Nakarating si Don Juan sa bahay ng ermitanyo. Ginoo, ako po ay may bibigay sa iyo. Ano po ba ang maipaglilingkod ko sa inyo? Saan ko po ba matatagpuan ang De los Cristales? Kaibigan kong Agila, maaari mo bang turuan kung saan ang De los Cristales? Masusunod po. Pag naligaw na si Doña Maria, kunin mo ang kanyang damit at itago ito. Kapag nahinanap niya ito, magpakita ka na sa prinsesa. Sinong napastangan ang kumuha ng aking damit? Sa oras na malaman ko kung sino ka at humanda ka sa bibigay na parusa ng aking ama. Sinabi ni Don Juan ang kanyang malinis na intensyon at hindi naman nagalit ang prinsesa. Pagkakita ni Haring Salirmo kay Don Juan, binigyan niya ito ng mga pagsubok at nilampasan ni Juan ang mga ito. Napili ni Don Juan si Doña Maria dahil mahal niya si Doña Maria at dahil na rin sa putol na daliri na naging palatandaan ni Don Juan sa kanya. Bakit?
malapit na sila, Juan at Maria sa karya ng Berbanya, pansamantalang iniwan ni Juan si Maria sa labas ng karya. At nakalimutan ni Don Juan si Maria. Tumalik ka na, anak. Don Juan, mabuti naman nakabalik na. Mahal kong ama, gusto ko pong pakasalan si Doña Leonora. Oo, payag ako sa kanyang kagustuhan. At dahil doon, ikakasal na sana ang dalawa nang biglang dumating si Doña Maria. Inilabas ni Doña Maria ang isang negreto at negreta. Sa tuwing paluin ng negreta ang negreto, hindi ito nasasaktan, kundi ang nasasaktan ay si Don Juan. Unti-unting naalala ni Don Juan si Maria. Mahal kong ama, natandaan ko na. Si Doña Maria talaga ang gusto kong pakasalan at hindi si Doña Leonora. Gulat si Haring Fernando at si Doña Leonora sa sinabi ni Don Juan. Si Leonora na ang iyong niyayang pakasalan. Dapat panindigan mo iyon. Doña Leonora, hindi ako karapat-dapat sa iyo. Hindi masusuklian ang pagmamahal mo dahil mahal ko talaga si Doña Maria at ang totoong nagmamahal sa iyo ay si Don Pedro. Pumapayag na ako. At dahil doon, nagpakasal na si Don Juan at si Doña Maria sa huli.